Eto hanggang ngayon ang sagot pa din po ng Vice Presidente, mga kababayan, pinupulitika siya. J. Camote, bagong viral na pangalan ha. Bagong viral na pangalan mga boss. Nung una is Mary Grace Piatos, talagang sumikat na sumikat lalo, sobra. No, yung Mary Grace Piatos. Sunod ho, nagkaroon ng Kokoy Villamin. No? Yung si Kokoy Villamin, dalawa ang pangalan. Meron sa OBP at meron sa Department of Education. No? Iisang pangalan, magkaiba ang pirma. Mga bossing. No? O, biruin mo. Ngayon, pangatlo ho, J. Camote. O. J. Camote, kabilang umano sa Suki. Ibang klase kayo dyan sa OBP. Alam niyo ho, mga kababayan, kung bakit ganito ang naiisip ko o bakit ganito yung mga sinulat nilang mga pangalan doon. Kasi ho, mga bossing, mabilisan no? Nabigla sila. Ang Vice Presidente, hindi ho siguro sanay. Sa sobrang tagal niya nang nakaka-receive ng confidential funds, no? Mayor pa siya, nandoon yung 460 million, 460 million, biruin mo yung confidential funds, ano? Oh, sa sobrang tagal niya nang nakaka-receive ng confidential funds, mga bossing, na ang presidente si dating Pangulong Duterte, kumbaga hindi sanay yan na tinatanong eh. Hindi sanay yan ng hinihinga ng resibo eh. Nabigla sila. Dahil po may nakikitang irregularidad, mga kababayan, nabigla sila. Hinanapan po sila ng mga resibo. Ayun nga, 1,200 resibo yung mga ganitong pangalan. J. Camote. So ngayon, nung hininga sila ng resibo, siguro nag-utos ang kung sino man, no? Baka si Inday Sara nag-utos na kailangan nating i-justify kung saan ubos yung pera. Sige, sulat. Oh. Ang dami ho nun, mga bossing. Unang papasok sa isipan mo nun, kung ano na lang makita mo. Pangloloko na sa atin tong mamamayang Pilipino ha. Piatos. Kulang na lang si Dingdong. Baka may Dingdong din dun. Diba? Si Bikat. Oh. At kung ano-ano pa. Biruin mo, karamihan, chichirya. Oh. Yung iba restaurant, si McDonald's, si Chippy McDonald's, o sino pa. Di ba? Pero ang tanging naririnig natin sa kanila, pinupolitika kami. Hindi sila sumasagot mismo doon sa tanong sa kanila. Si Jack and Jill, sabi ni Divergent TJ, Divergent J. Humpy-dumpy is naku. Lahat na yata ho, mga kababayan. Di ba? Dahil hindi sila sanay na hinahanapan ng ganyan, naalarma ho siguro. O sige, maglabas tayo ng ganito. Ilabas mo yung mga yan. O di ho ba? Si Piwi, si Chippy, baka may milas lechon pa dyan. Mga kababayan. Ang nagiging estilo ho nila, mali. No? Kaya patong nyo, basura nyo, itapon nyo, itapon nyo, basura nyo. Ang nagiging estilo ho nila, kaya nagpapatong-patong yung problema ho nila, mga kababayan, yung hindi po pagsagot mismo doon sa itinatanong sa kanila. Di ba? Doon, yun. Wala. Tingnan mo. BP, bakit po 250,000 yung rest house? Wala. Iba ang sasagutin. Iba ang isasagot. Di ba? OBP, naiipit, biglang sasakit ang dibdib. Sa gigil nila, mga kababayan, para maiwasan yung mga katanungan sa kanila, nung napunta na nga si Zulaika doon sa Congress,
Para naman baby girl na baby girl si Zulaika. No? Sa Congress lang na matutulog. Eh yung pasilidad naman po na yun, kumpleto, may aircon. Oh, 'di ba? May aircon, oh, may ilaw. Hindi naman talaga yung parang nasa oblo ka. Sumunod pa ang Vice Presidente at doon nga napatungan ng another na problema ang Vice Presidente dahil nga po hindi kinakayanan yung stress. Na ano, oh, doon sa gigil niya, hindi niya napigilan na sabihin na kapag ako ay namatay, eh, ipinapapatay ko si Bongbong Marcos, si Lisa Araneta Marcos, at si Martin Romualdez. O, di patong na naman problema, hindi natapos yung isa, nadagdagan pa ng isa. Di ba sabi ni Benny Ayaw, tama, walang maipaliwanag sa confidential funds, binigay daw sa girlfriend at boyfriend. O, nagbanta. Kayo, tayo, no? Rumekta po tayo doon sa problema natin. Wag ho tayong gumaya doon sa mga DDS. Kung mayroon tayong problema, mga kababayan, is sagutin natin mismo yun. Wag tayong gagaya dito sa mga to na, hindi, para maiwasan ko yan. Sige, aatakihin ko sila sa ibang paraan. Yung paadik-adik nila, paulit-ulit na lang ho, 2 taon na, mga kababayan. Paulit-ulit sila. Bakit ayaw magpa-drug test? 2 beses nang nagpa-drug test ang Pangulo bago mag-eleksyon at pagkatapos ng eleksyon. Di ba? Oh, tapos ito gusto ulit nila. Ano naman daw? Hair follicle naman daw. Di ang gulo nitong mga to, pang-uuto na. Akala naman nila, pati Pangulo, mauuto nila. Ang mga uto-uto po, yung mga DDS lang. Di ba? Yung mga DDS lang. Gusto nyo ilabas ko dito yung yung pagtanggi ng dating Pangulo Duterte na magpa-drug test. Wala. Hindi naman nagpa-drug test yun, isang beses eh. Mabuti nga ang ating Pangulo ngayon, 2 beses. Di ba? Gusto tumatlo. Ano yun? Yearly? Ang gulo ninyo. Di ba? Nag-iiyakan kayo. Hindi nasunod yung pangatlong gusto nyo magpa-drug test. Yung Pangulo nyo dati o si dating Pangulong Duterte, ni isang beses hindi nagpa-drug test. Di ba? O ulitin ko, balik tayo dito. Jay Camote naman ngayon. Niloloko na lang po tayo, mga kababayan. Ginugulo na lang po tayo, mga bossing. Ano po? Yung mga waiver, hindi pa din ho nila inilalabas. O ayaw nila. Baka talagang may itinatago ho. No? Grabe yung perang pumasok ho. Yung perang mga pumasok ho na 460 million, ilang taon yan na every year ganyan yung nakukuha. Sabi ni Ariel Salinas, baka kamote rider. Ilang years ho yan. Natuloy-tuloy ho. 460 million. Confidential funds ni Inday Sara Duterte. Kaya dating Pangulo, mas grabe ho yun. Nalimutan ko na lang ho yung numero Pero grabe ho yun. Umabot yata billion yun kada year kay dating Pangulong Duterte. Tanong, saan kaya mga napunta yun?